Sige, JC, kasi marami tayong matututunan ngayong araw na ito. Kiniklaim ng gobyerno na gumaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa, maging ang foreign investments natin. At sa dami naman talaga ng travel ng Pangulong Marcos sa ibang bansa at sa mga di umano'y pledge investments ng iba't ibang bansa, gaano nga ba katotoo na talagang lumalago ang ekonomiya natin? Well, DJ Chacha, lumalago naman talaga, no? At hindi na yun kagulat-gulat dahil nanggagaling tayo sa napakalagim na pandemic. Pero dapat nga natin suriin yung mga claims tungkol sa investments kasi kung pakinggan mo lang sila ay lagpas 4 trillion pesos na daw yung mga investments na nahikayat ni Pangulong Marcos. Pero kung titingnan mo yung datos, actually 91% nun o halos lahat ay mga napirmahan pa lang na mga halimbawa mga memorandum of understanding, memorandum of agreement at wala pa talaga yung or napakakonti pa lang nung talagang pumapasok na investment. So on the one hand, merong ganong 4 trillion pesos mahigit na investments na nahikayat pero dapat tignan ano ba talaga doon yung mga pumasok na kasi Mm. 2024 na at dapat ay dumarating na investments by this time. Mm. So yung binabanggit mo kanina na 91% na investments na signed na ba or approved investments, hindi pa rin to matatawag na kumbaga pumasok na talaga sa bansa. Well, in fact, DJ siya kasama na nga dun yung mga nasa drawing board pa lang or parang merong understanding or parang merong pangako sa mga foreign trips na mag-invest yung mga certain companies halimbawa sa Pilipinas pero wala pa talagang formal na anything between them and the government of the Philippines. So 91% yun, karamihan ng mga nandun sa mahigit 4 trillion na binabanggit. Sige, so siguro maganda rito, JC, pwede bang ngayon sabihin mo sa amin, hango sa iyong research, o pagbasihan natin yung nagdaang taon, kasi ito yung may mga datos na, pwede bang ipaliwanag mo sa amin para maintindihan ng taong bayan, itong binabanggit mo na sa katotohanan hango sa kanilang pahayag, press release, at yung datos kung ilan ba talagang investment lang yung actual Na pumasok. na pumasok sa Pilipinas. Go ahead. Yes, actually ang tinitingnan ko diyan Sir Ted ay yung datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasi sila ay nangangalap ng mga datos tungkol sa foreign direct investments at base sa pinakabagong datos nila as of September last year mula January hanggang September ng 2022 at 1 year after so 2023 ay in fact bumagsak yung foreign direct investments na pumasok sa Pilipinas ng 16%. Taliwas talaga ito doon sa press release ng gobyerno na parang nandiyan na yung mga investments pero actually ang datos at pinapakita nun na bumagsak pa yung actual na foreign direct investments at dapat nating tignan ano ba yung pinakamagandang source ng datos kasi maraming madaling malito sa mga numero ang daming mga nababanggit na mga numero pero actually dapat nating suriin mas maganda sigurong tignan yung actual na pumasok at yun ay nanggagaling sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, sige. So itong ang datos na ito na sa katunayan, sa halip na lumaki ang foreign direct investment, bumaksak pa ito. Ano mga dahilan kaya nito? Yes, actually meron pong breakdown yung datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at isa sa pinakamalaking bahagi ng foreign direct investments ay yung pagbili ng mga foreign companies sa shares ng mga kumpanya dito sa Pilipinas or tinatawag na investment placements. At in fact, sa nakalipas na taon ay mas malaki pa yung lumabas na investments or placements kaysa doon sa pumasok. At yun ay malaking bahagi na ng foreign direct investments. Meron ding tinatawag na reinvestment of earnings. Halimbawa, kung yung isang foreign investor ay meron na siyang dating negosyo sa Pilipinas at sila ay kumita over the past year at ininvest ulit yung kanilang kita sa kanilang sariling kumpanya, yun yung tinatawag na reinvestment of earnings at yun din po ay bumagsak. And then finally, meron din yung tinatawag na net debt instruments or utang. Halimbawa, kung yung isang foreign investor, meron na siyang kumpanya dito or meron na siyang stake dito sa Pilipinas at siya'y umutang para i-invest ulit dito sa Pilipinas, kabilang din yun sa foreign direct investments at yun din ay kumunti din yung umuutang para doon. So sa lahat ng tatlong kategorya na yun ng foreign direct investments ayon sa datos ng Bangko Sentral ay bumagsak.
mula po noong 2022 hanggang 2023. JC, dito sa mga nabanggit mo na puro pagbagsak, wala nga tilang pagtaas, ano yung major na issue or dahilan nito mga foreign investors na to kung bakit patuloy yung pagbaba ng bilang ng mga foreign investors natin sa Pilipinas? Well, DJ Shasha, actually ito pa yung magandang aralin kasi ngayon pa lang lumalabas na bakit nga merong ganitong disconnect na bakit hindi pumapasok yung mga investments. Kala ko ba lumalago na yung ekonomiya natin? Dapat pa itong pag-aralan. Pero sa ngayon, nakikita nating dahilan, unang-una ay actually lumalabas sa datos na bumagal yung ekonomiya ng Pilipinas noong nakaraang taon, noong 2023. At isang malaking bahagi noon ay yung pagbagsak ng consumption spending or yung paggastos natin mga Pilipino, halimbawa sa pagkain, sa grocery, sa palengke, etc. At ang may kinalaman doon ay yung inflation or yung masyadong mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi matatandaan na noong 2023 ay pumalo sa 8.7% ang inflation, pinakamataas sa loob ng 14 na taon. At syempre kung masyadong mataas ang presyo ng mga bilihin, napapaisip ka sa pagbili ng mga bagay-bagay at hindi ka masyadong gagastos. At yun yung isang dahilan kung bakit parang nagpipigil yung maraming Pilipino na gumastos noong nakaraang taon at yun ay nagre-reflect doon sa GDP statistics na bumagal. Pero isa ding importanteng source ng pagbagal ay yung investments din, kabilang din yun sa GDP. At malaki din yung ibinagsak noon. Okay. JC, atin naman narinig at napapanood itong ating mga economic managers na ang ating bansa ay darling or sweetheart of Asia sa usapin ng foreign direct investment. Maraming mga ganun na mga palabok. Talaga namang ang sarap pakinggan nun. Pero sa katotohanan ba, may pag-aaral kayo sa between Asian countries kung ano ang ating estado sa usapin ng FDIs sa kanilang bansa at sa atin? Alam niyo ba, Sir Ted, na yung totoong darling ng ASEAN countries pagdating sa investments ay hindi Pilipinas kung hindi Vietnam. Napakaraming mga investors ang pinipiling mag-invest sa Vietnam at may kinalaman halimbawa yung trade war ng US at China at maraming mga investors sa China ang lumipat sa Vietnam. Pero dapat nating suriin bakit sila pupunta sa Vietnam at hindi sa Pilipinas. At isa sa mga pinaka-importanting dahilan ay mas bukas sila sa mga investments galing abroad at mas stable din yung kalagayan ng kanilang ekonomiya, hindi ganoon kataas ang uncertainties. Kaya naman actually halimbawa maraming sa mga pinakamalalaking kumpanya ng mundo, halimbawa even yung Apple ay meron silang manufacturing capabilities sa Vietnam. At kailangan nating tanungin bakit hindi dito sa Pilipinas ang Apple halimbawa, bakit wala silang presence dito. This is not to say na walang nag-i-invest. Meron namang mga nag-i-invest pa konti-konti. Halimbawa yung Dyson, halimbawa lumalabas na yung kanilang research facility ay tinatayo dito sa Pilipinas. Pero bakit ang konti compared sa Vietnam? Anong meron sa Vietnam na wala sa Pilipinas? Yun yung dapat nating suriin at aralin pa. Oo, pero sa ating kasi sa Asian medyo mas malawak-lawak yun. Sa Asian counterparts natin, so sabihin ng FDI, meron na ba kayong study kung pang-ilan ang Pilipinas kapag pinag-uusapan natin yung laki ng foreign direct investment? Hindi ko pa nakita yung latest na datos yan, Sir Ted. Pero I think definitely Vietnam ay nasa top ng list. Ang Indonesia din ay isa din sa mga major attractors ng investments sa ASEAN. Pero ayun actually dati sa mga nakalipas na taon, mas marami sa Pilipinas. Kaya lang parang napag-iwanan tayo. At halimbawa sa Vietnam kasi ay yung labor cost ay mas mababa din. At yung mga regulation ay mas maluwag pagdating sa mga foreign investments. Sa Pilipinas, meron din naman tayong halimbawa yung Ease of Doing Business Act na napirmahan noong panahon ni Pangulong Duterte. Pero kailangan aralin bakit parang hindi na, kahit may ganung batas ay bakit hirap pa rin yung mga investment. Ang dami pa rin kasing red tape, yung mga buwis ay napakarami pa rin, yung mga LGU regulations, etc. Ang daming hadlang sa mga investors. Pero hindi kaya Vietnam ang nagiging sweetheart ngayon ng FDIs dahil primarily China kasi ang pinakamalaking ang investor, no?
At dahil sa nag-pivot na ang Marcos administration sa US, kaya nga even our contracts no sa ating rail, etc. Maraming mga proyekto dapat sa atin na inabandona ng China at nagpunta sila ng Vietnam. Actually, Sir Ted, yung pag-flow ng mga investments galing China papuntang Vietnam, nakita natin yan bago pa man yung Marcos at Junior administration. So dati pa lang, talagang nag-emerge na sila as a very attractive destination. So hindi ito, I wouldn't think na may kinalaman ito doon sa pivot natin doon from China to the US. Recent. JC, ngayon na meron ng Maharlika Investment Fund na binabanggit nga ang talagang priority nito ay para makapag-attract ng foreign investors. Bakit di natin nakikita sa datos? 'Di ba? Well, DJ Shasha, ito kasing Maharlika Investment Fund ay kakasimula pa lang din yan, no? Na kaka-appoint pa lang din ni Pangulong Marcos dun sa miyembro ng board of directors ng Maharlika at kakaganap lang ng first board meeting ng Maharlika, I think 2 days ago, January 3. So hindi pa talaga nailatag yung direksyon na tatahakin ng Maharlika Investment Fund. Pero yung UP School of Economics, may sinulat kaming discussion paper last year kasi sabi namin, napakaraming flaws nitong Maharlika Investment Fund at very dubious or tingnan natin kung meron makaka-attract sila ng investors at kung saan sila mismo magi-invest. Kasi hindi nga ito totoong sovereign wealth fund tulad ng sinabi namin sa paper. Ito ay strategic investment fund at isa itong banta doon sa kaperahan ng taong bayan. Kanina mo pa binabanggit na ang totoong darling of Asia ay ang Vietnam. Isa rin ba sa mga rason kung bakit patuloy yung pagganda ng FDI ng Vietnam ay dahil nakatutok sila sa agrikultura? Kumbaga talagang natututukan ng gobyerno yung pangangailangan ng farmers nila doon na hindi natin nagagawa dito sa bansa natin? Actually, DJ Shasha, tama ka na mas malakas yung agrikultura, at least rice production sa Vietnam. Pero yun naman kasi ay may kinalaman doon sa natural advantages nila. Meron silang malaking Mekong River na natural irrigation para sa kanilang pananim, sa kanilang pagtatanim ng palay, halimbawa, na wala naman tayo bilang archipelago. Pero actually, yung biggest source ng growth ng Vietnam ay wala sa agrikultura, kung hindi sa manufacturing. At halimbawa, yung Apple nga, halimbawa, nakakagawa na sila ng electric vehicles, ng mga smartphone, ng mga MacBook, halimbawa. Bakit tayo hanggang electronic chips lang? So in other words, meron silang kakayahan na mag-manufacture ng mga komplikado at high value-added, mahal ang pagbenta ng mga manufactured goods. At yun ay naggagaling sa investment. So importante yun na mahikayat din natin para tayo mismo ay makapag-export na rin ng ganung mga smartphone, vehicles, etc. Mas mura ang kuryente sa Vietnam, JC. Isa din yan sa mga factors, certain. Meron kaming sinulat na journal article hinggil dyan na merong kinalaman talaga yung presyo ng kuryente kasi napaka-importanting input yan sa production. Okay. Sige. And JC, itong usapin nga ng foreign direct investment o pagdagsa ng mga dayuhang namumuhunan, hindi maitatanggi na dito napakalaking factor yung corruption index. Corruption, doon na lang sa corruption perception, malaking bagay na. Tama rin kayo, Sir Ted. Hindi lang yung corruption, kung hindi yung rule of law. Kung saan dapat yung mga batas ay napapatupad talaga. Regardless kung sino man yan or sinong malaki influential na tao yan, ay dapat napapatupad ang batas. Ayun yung isang problema dito sa Pilipinas. Meron tayong weak rule of law na magaganda yung mga batas, magaganda yung mga plano, pero sa implementasyon doon tayo nadadapa. Pero sa ibang bansa kasi, mas predictable na halimbawa, alam mo na kapag ginawa mo to, merong ganitong implication, merong ganitong kaparusahan pag mali ang ginawa mo. Sa Pilipinas, nababaluktot kasi natin yung mga rules. At kapag ka isa kang negosyante at nakita mo, bakit dito sa Pilipinas nababaligtad ang rules? Baka pag nag-invest na ako ng milyong-milyong dolyar, tapos yung gobyerno hindi i-acknowledge yung mga kontrata ko or ihaharas ako tulad nung nangyari, by the way, during the Duterte administration, edi in the first place, hindi na ako mag-i-invest kasi malulugi lang ako dyan. So
doon na ako sa lugar na sure ang pag-implement ng mga batas dahil mas kikita ako doon. At by the end of the day, yun lang naman talaga ang gusto ng investors, kumita sila. At syempre, yun yung pinaka dapat nating tignan. Itong anti-money laundering na grupo na nagbabantay sa buong mundo, anong effect kaya nito sa palagay mo, JC, na tayo ay nasa gray list na naman at binabantayan because money laundering is apparently abundant, with all due respect, sa bansang ito? Yes, Sir Ted, I think yung gabinete at I think naging topic na ito ng ilang cabinet meetings dahil and I think pinapakita nun na concerned din talaga sila na hanggang nasa gray list tayo ay meron parang namarkahan na tayo na or parang na-flag na tayo bilang isang poor investment destination kung talamak talaga yung money laundering. Hindi ko pa talaga ito napag-aralan pero I think this is concerning enough for them to talk about in cabinet meetings and dapat din nating tutukan. Okay, sige. So, Cha? So, JC, anong kinakailangan gawin ng gobyerno Kailangan natin? ng Cha-Cha? Kailangan daw ba ng tsa-tsa? Or ano bang kailangan nating... To open our economy sa lahat ng mga investors, makapag-ari ng lupa, i-amend ang ating saligang batas, yung economic provisions? Actually, kung susuriin nyo, Sir Ted, DJ Chacha, marami ng mga restrictions sa foreign investments ang niluwagan sa mga nakalipas na taon. Halimbawa, yung public sector, parang yung public utilities natin ay mas bukas na sa mga foreign investments. Tulad nung NGCP na nababanggit nyo kanina, 40% halimbawa nun ay China ang nagmamay-ari actually. So ayun, hindi naman talaga zero yung mga investments or ang dami ng mga naluwagan ng mga restrictions. Pero bagamat may ganong pagluluwag ng restrictions ay matumal pa rin yung pagpasok ng investment. So, sinasabi, I think, noon na mayroong mga ibang dahilan kung bakit hindi pumapasok yung investors. Hindi lang dun sa mga batas or sa restrictions, kung hindi yung presyo ng kuryente, yung kawalan ng infrastructure, and so on and so forth. So, napakaraming issue na nakapaloob sa investments, hindi lang doon sa mga batas. Okay, sige. And yung patuloy na inflation na hindi natutugunan ng gobyerno is one of the biggest factors din kung bakit ganito mababa ang FDI natin. Yes, DJ Chacha, pero actually kalalabas lang now I think na nasa 3.9% na lang yung inflation as of December. Yun ay patok na sa target ng gobyerno na 2 to 4%. Pero hindi ibig sabihin nun na yung average pa rin last year ay mataas pa rin. At yun nga yung sana ay mas natugunan nila agad. Hindi na hinintay sana na masyadong tumaas ang presyo ng bilhin kasi kahit na bumababa yung inflation, mataas pa rin yung mga presyo. Tumataas pa rin ito pero hindi na kasing bilis. So, yun yung dapat ay mas pag-igihin pa ng gobyerno moving forward na hindi nahayaan na masyadong mataas ang presyo ng mga bilhin kasi lahat tayo ay apektado, hindi lang yung mahihirap. Last na lang, JC, bago ko ibalik kay Manong Ted, meron din ba tayo mga kaparehong bansa na ganito ang sitwasyon na mabagal ang paglago ng ekonomiya at hindi rin masyadong mataas ang FDI? Well, alam mo ba, DJ Chacha, na ang mas mahirap na lang na bansa sa atin sa ASEAN ay Cambodia, Myanmar, at Laos PDR. At sa mga nakalipas na taon, kung titingnan mo yung graph ng pagtaas ng income nila, ang bilis compared sa atin. So kahit na mahirap sila, halimbawa nung 90s or 80s, ay ang bilis ng paghabol nila sa atin. In fact, yung Pilipinas, yung pinakamabagal yung pag-increase sa loob ng maraming taon. Kaya naman nung pandemic, ay naungusan na tayo ng Vietnam at yung Laos PDR actually ay malapit na rin tayong malagpasan. So I think embarrassing ayun na kahit na mabilis yung growth natin, proud na proud ang gobyerno na mataas ang growth natin, pero ng ibang bansa, dapat nating tignan na hindi lang yung sitwasyon natin, kung hindi how we fare against all other ASEAN countries. Well, the fact na naungusan ka ng Vietnam is really something to ponder about, no, JC? Kasi That's right. Kung pumunta ka ng Vietnam 10 years ago, no, at pupunta ka ngayon, definitely you'll see the big difference. And considering nga, sa sila ay nanggaling sa matinding gera at sila pa ay doon sa North Vietnam ay meron ding ibang uri ng pamamalakad sa kanilang gobyerno. Sige, so JC, so ulitin Professor?
Yes. Maraming salamat po. Maraming salamat sa oportunidad. At JC, salamat na marami for sharing your thoughts at kami muling istorbo sa iyo kapag maluwag na iyong schedule. Salamat.